paghahayag ng salita ng Diyos, gawin po muna natin ang offering. Alam ko po na bukal sa inyong kalooban ang offering. At sa Saturday po, magsisimula tayo sa IBC 13, 7:30 po ng umaga, before El Shaddai. Hindi po nakatagal ang Don Stewart, pero tayo po ay muling pinapasok ng Panginoon. Amen? So gawin po natin ng maligaya sa ating puso at kalooban ang ating pagkakaloob habang umaawit sila. Sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Natanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking siyahan, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay ng mga sa Kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay.
Amen. Tayo po'y tumayo at atin po'y unat ang ating kanang kamay sa dako ng mga kaloob at tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito. Salamat po sa iyong ginagawa sa bawat buhay. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na napakabuti. Kaya aming pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, aming pong pinapakita sa pamagitan ng mga kaloob na ito. Kaya hayaan mo, Panginoon, na maging mapangusamyo sa harapan mo, Diyos, at kagaya ng iyong pong pangako, Panginoon. Amin po tinatayuan ito, Diyos, na iyo po, Panginoon, na bubuksan ang durungawan ng langit. At iyo po, pagkaloob sa amin ang masagana na higit sa kaya naming isipin at kaya naming hingin, Panginoon, ayon po sa kapangyarihan sa amin. Hayaan mo na sumagana, magtagumpay ang bawat isa. Salamat amin, Diyos, salamat aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen, amen. So maganda pong maglingkod sa Diyos. Amen. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Napakaganda pong paglingkuran ng Diyos sapagkat siya po ang may lalang at likha ng lahat. Kaya nawa kayo ay mahikayat at nais kong inyong maunawaan ang bawat mensahe. So anointed na ang inyong paa, ibig sabihin yung mga maling lakad ay pinatawad ng Diyos. Amen! At yung pagtutumulin ng mga paang yan sa kung saan-saang hindi mga karapat-dapat na lugar ay linapatan na ng kapatawaran. Kaya ang mga paa mo ngayon ay susunod na sa Psalms 37:23. So ito na yung pupuntahan ng iyong mga paa. Ano po ang sabi? The steps of a good man are ordered by the Lord. Ordered, isinasaayos. Kaya hawak ng Diyos yung mga paang yan. Amen? Amen. And He delighted in His way. Kaya yung iyong mga pupuntahan na ngayon ay yung ikasisiyan ng Diyos. Bakit? Your feet were anointed. Kaya wag mo pong aalisin yung anointing dun sa inyong mga paa. Amen po ba? So ano ang inyong nadama nung kayo ay pahira ng langis? Meron bang kakaibang pakiramdam na nangyari sa inyo after the anointing of the oil? Meron. O purihin ng Panginoon. So ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga tayo ngayon ay darako na sa second night message. Isulat mo ang salitang imik. I-M-I-C or IMIC acronym for 4 very important words. Letter I stand for instruction. Letter M stand for motivation. And the second I stand for inspiration. And C stand for challenge. Sa bawat ipapangaral po ang salita ng Diyos, iyo pong pakikinggan yung iyong gagawin. Dahil doon sa pagsasagawa, nandun po ang pagpapala. Amen? Hindi po pwedeng tayo tagapakinig lang, kailangang manggagawa po tayo nung ating napakinggan. So ulitin ko, instruction, yung mga gagawin mo pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos. Motivation, yun yung magpapalakas ng iyong loob. Yung inspiration, yun yung magpapasigla sa iyo. At yung challenge, yun yung magiging hamon sa iyo para isagawa mo ang salita ng Diyos. Yan ang titulo ng mensahe ngayon. Inside out, all powerful. Inside out, all powerful. Sa Luke chapter 1, verse 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord.
Be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. So pansinin po natin, yung kababaan ni Maria, be it unto me according to your word. Mangyari sa akin ang sang-ayon sa iyong salita. Ano po ba yung salita? At bahagi ng salita ng anghel, tingnan natin sa verse 35. Verse 35. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Tingnan mo po yung tatlong kapangyarihan. Kapangyarihan ng banal na Espiritu ay darating sa kanya. Ang kapangyarihan ng Ama ay lililim sa kanya. At ang kapangyarihan ng anak na kanyang isisilang ay mapapa sa kanyang sinapupunan. Sabihin mo, all-powerful God. Inside out, all-powerful. Kaya nga kung iyong maunawaan ang kahalagahan ng katotohanan, makararating ka doon sa punto ng iyong buhay na dumaan ka man sa matitinding pagsubok, hindi ka po panghihinaan ng loob. Sandaling tingnan natin ang Isaiah 43 at ating unawain kung ano ang sinasabi ron sa verse 1. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. Atin pong pansinin. At ngayon, ang sabi ng Panginoon na lumikha sa iyo, The Lord that created thee, O Jacob. Yun po yung former name ni Israel. And he that formed thee, so created and then formed. Kailan siya na-form? Doon po sa Genesis 32, hindi na natin titingnan yon. Nung siya po ay makipag-wrestle sa Diyos. At siya pinalitan ng pangalan at ginawang Israel. Kailan nangyari yung forming of Jacob to Israel? Nung siya po ay sa panalangin ay hilingin sa Diyos na siya ay pagpalain. Kaya ang pagpapala po ay ipinakikipaglaban. Sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong pagpapala kailangang ipaglaban mo. Amen? Hallelujah. And God formed Israel. At ang sabi po at utos ng Diyos kay Jacob na ngayon ay Israel na fear not. So, ang Israel na tinutukoy dito ay ang lahi ni Israel at ito po ay 12 tribo. Amen? So, hindi na iisang Israel, ito na po ay yung 12 tribo na galing sa 12 anak ni Jacob. Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. Pansinin po natin yung pagmamay-ari ng Diyos. Tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay pag-aari ko. Sabihin mo sa iyong katabi, ang may-ari sa iyo ay ang Diyos. God owns every one of us. At ito po'y napakahalagang katotohanan sapagkat ang may-ari ang masusunod sa kanyang pag-aari. If Jacob is created or was created, and if Israel was formed, sa Ephesians 2:10, ano po naman ang ginawa niya sa iyo at sa akin?
Ephesians 2:10. For we are His workmanship. If Jacob is created and Israel was formed, then you and me is the workmanship created in Christ Jesus. Hello? Amen. So ito pong katotohanan ito, I am the workmanship of God and He created me in Christ Jesus. Ano po ang ibig sabihin nito? That it is not I who live, but Jesus liveth in me. So this is the result of that workmanship. It is not you anymore. Hello? Hindi na ikaw. Kaya walang laban sa iyo si Satanas kung alam mo itong katotohanan ito, sapagkat hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, si Jesus na. Amen. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Meron pong specifics ang pagkalikha sa atin. Meron pong inilatag na ating lalakaran. At kailangang ating malaman kung ano yung nakalatag na ating lalakaran. Kaya nga ating unawaing mabuti, kapag nasa tama kang landas, sabi sa Isaiah 35:8, kailangan naunawaan mo ito, sapagkat ito po'y napakahalaga. And an highway shall be there, and the way, and it shall be called the way of holiness. So what is the way na inilatag ng Diyos when He created us? The way of holiness. Ano yung way of holiness? This is a different highway. This is not an ordinary highway. Ito yung sinasabi ng Panginoon na makitid na lansangan. At iilan ang naglalakbay dito. At sabihin mo, salamat at ako ay kasama doon sa iilan. And an highway shall be there in a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Hindi pwedeng maglakbay doon sa holiness highway ang mga marumi. And who are the unclean? Those who are not yet born again. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, you are born again. So kaiba ang buhay mo, and you are saints. And you are at the same time king and priest. So kung iyong papapilan yung pagkahirang sa iyo ng Diyos, as king, you have to be able to conform into the image of the king. Kailangang magkaroon ka ng kakayahan at nasa iyo yung kakayahan para ang iyong sarili ay maianyo mo sa larawan ng hari. As priest, kailangan idinudulog mo ang iyong mga mahal sa buhay araw-araw sa Diyos. Dinadalangin mo ba ang iyong asawa? Amen. Idinadalangin mo ba ang iyong mga anak? Amen. Mga manugang, mga apo? Amen. So kung ginagawa mo yun, truly you understand your priesthood. Purihin ang Panginoon. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those. The wayfaring man, the fools, shall not err therein. So pansinin po natin. The wayfaring man, the fools, shall not err therein. So ibig pong sabihin, yung mga hangal na naglalakbay, na hindi niya namamalaya ay napapunta siya doon sa highway, hindi siya makagagawa ng kasamaan doon sa banal na lansangang yun. Purihin ng Panginoon. Kaya nga Isaiah 43 verse 2, fear not. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. What is the waters refers to? Yun pong Red Sea, hindi po red. Red Sea. R-E-E-D. Hindi po dagat na pula, kundi dagat ng tambok. Red. The Red Sea.
So, when thou passest through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow thee. Jordan River. So, from Egypt, they crossed the Red Sea to the shore that is going to the Promised Land. But to enter the Promised Land, they will pass through the river of Jordan. So mapapansin po natin, the Red Sea crossing is the baptism. That is water baptism. And the Jordan River crossing is the Holy Spirit baptism. Hello? So when they set their feet on the Promised Land, nag-iba po. Nagkaroon ng takot ang mga tao doon sa Jericho. Natakot ang mga makakasunod na bayan sapagkat ang Diyos ang nasa unahan nila. Kaya nais ko pong ipaunawa, you are redeemed. Fear not. Ikaw po'y tinubos. Kaya huwag kang matatakot sapagkat nasa unahan natin ang tumubos sa atin. Kaya kung ikaw man ay may labanan, huwag kang matatakot sapagkat sigurado ang iyong tagumpay. I will be with thee, and this is very powerful. And through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Amen. Sa verse 10, you are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that she may know and believe me and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. So if Jacob that was turned into Israel, and the tribe of Israel, the 12 tribes, they were chosen. And what is the purpose for their choosing? To be witnesses. If they are the witnesses of Jehovah in the Old Testament, we are the witnesses of Christ in the New Testament. So what is a witness? Somebody who has that opportunity to experience personally God. Kaya yung mga himala sa iyo, hindi mo dapat na ililihim yan. Ipapatutuo mo ang kabutihan sa iyo ng Diyos. Kung ikay nakaranas ng kagalingan, ipagmalaki mo ang Diyos na nagpapagaling. Kung napagtitiisan mo ang iyong mga tiisin, ipagmalaki mo, nakapangyarihan yon ng Diyos, kaya ka nakapagtitiis. Amen po ba? Do not mute your witness. Huwag kang maging pipi. Huwag mong itikim ang iyong labi, ipagmalaki mo ang Diyos mo. Nakatulad ng ginagawa kong pagmamalaki ko sa Kanya. At ang sino mang ipinagmamalaki ang Diyos, hindi pangkaraniwan ang magiging pagpapala. Ang sino mang ipinapatutuo ang Diyos, hindi rin magiging karaniwan ang pagsubok. Ilan na ang amen sa pagsubok. Pero sa pagpapala, amen! Hallelujah! Before the Promised Land is the Red Sea. Hello. Before the Red Sea is the wilderness. Do not neglect before the good price is the high price. Bago ang gantimpala, yung halagang iyong babayaran. At paano mo babayaran yung gantimpala? You have to pray more, pray more, pray more, pray more, pray more, pray more. Pray without ceasing. Kailangan manalangin ka, lagi kang nakikipag-usap sa Diyos. Do not strive after your Maker. So hindi ka dapat nakikipag-away sa Diyos. Ba't hindi mo pa ako binibigyan hanggang ngayon? No, 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 no. Ano man ang kalagayan mo, ipagdiwang mo ang Diyos sapagkat meron siyang pambihirang ginagawa. Amen? Kaya itong si John Moses ay gagawin ng Diyos na may ginagawa sa ang Diyos sa batang ito sa pangalan ni Jesus.
Amen. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, God is in control of everything that He created. And everyone is created for something spectacular. Wala pong linikha ang Diyos na baliwala. Kaya bawat isa sa inyo ay pambihira. Sabihin mo sa iyo, pambihira ang pagkalikha sa iyo. Kaya ang nangyayari sa maraming Kristiyano, ang pagtingin nila sa kanilang sarili maliit dahil maliit ang pagtingin nila sa Diyos. Kaya ang gawin mo mula ngayon, palakihin mo ang Diyos sa iyong buhay, siya'y malaki na. Pero sa iyo'y maliit pa, sapagkat hanggang ngayon, kung ano ka ay dahil sa liit o laki ng pagkakilala mo sa Diyos. Amen po ba? O purihin ang Panginoon. Yan napakahalaga po. You shall be witnesses. Sa 2 Corinthians 5:21, we are ambassadors of Christ. Ambassadors. We are representing heaven. We are not earthly. We are not earthlings. Kaya kung may sakit ka, ipapatutuo mo na sa iyong ordeal, ang Diyos ay makapangyarihang gumagawa sa iyo. Hallelujah. At yung iyong manggagamot na gumagamot sa iyo, nagiging buhay na saksi. Make its treatment an opportunity to witness for Jesus. Sa binabayaran mong pinagkakautangan mong financing company, make a witness of who Jesus is. Bawat bagay is an opportunity to make your witness that Jesus Christ is your good provider and great. Amen. Glory. So the opportunity are so many, so that we will use each opportunity to declare that Jesus is the great provider, that Jesus is the great healer, that Jesus is the great communicator. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Verse 22, nagtapos na ron sa 20. 2 Corinthians 5:20. Now then we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. What is the function and responsibility of an ambassador? Ang ambassador po, kapag, nung kami ay nasa Brunei, kami ay inanyayahan ng consul dahil wala pang ambassador noon. Kami ay trinit sa pagkain. At ito pala ang ambassador. Pag kumuha ka ng piging, iyong ipapalabas sa video kung ano ang Pilipinas, pakikita mo kung ano ang kagandahan ng Pilipinas, at ipatitikim mo ang mga masasarap na recipe ng Pilipinas. So ipinagmamalaki ng ambassador ng bawat bansa yung magaganda sa kanyang bansa. At ang napakaganda as ambassador of Christ, as ambassador of heaven, puro magaganda po sa langit. Amen po ba? Wala tayong itatago sapagkat lahat ay magaganda. Kaya pag ang pagsaksi mo'y magaganda, ikaw ay gaganda rin. Kapag yung lahat ng maganda ang iyong sinasabi, hindi po mapapagod ang iyong katawan. Amen. Ang nakapapagod po'y pagmasama ang iyong sinasabi. Amen. Hello? Kaya magsentro ka sa magaganda sapagkat ang lahat ng nakay Kristo ay pawang magaganda. Inside out. So, pansinin po natin mula loob, palabas. Never outside in. Inside out. Kung ano ka sa iyong puso at kalooban, yun ang apektong magagawa mo sa mga nakapaligid sa iyo. If you are in love with Jesus in your heart, then that love will project. It will radiate. Amen? Makikita sa iyong mukha. Minsan, naimbitahan ang lalaking si Charles Finney. And because this man, hindi po siya mahusay magsalita, pero pag nangaral,
naboborn again yung nakikinig sa kanyang pangangaral. Because his life is a life of prayer and constant meditation on the Word. Minsan siya pumunta sa isang pabrika ng patahian ng damit. At yung mga babaeng nasa makina ay pinagtawanan siya. At hindi nainis si Charles Finney, tinitigan lang niya yung mga nagtatawa. Tumingin lang siya, hinagod lang niya ng tingin. At lahat ay hindi na mapanuto sa kanilang kinatatayuan. Lahat ay humahagulhol na, and they all knelt down before the man of God. Kailangan pong mangyari sa bawat isa sa atin ito. At yan po ang layunin nitong 7 nights, that righteousness, like a spring, will flow out from your belly. Amen po ba? You are righteous inside, show it outside by your holiness. Kaya nga po, be aware and be vigilant that you are king, priest, and saints. That you are a friend of Jesus. Hello? Though servant and slave, yet a friend of Jesus. Hindi ho pwedeng manatili kang mahirap. Hindi ho pwedeng manatili kang laging kapos. Amen. Ikaw po ay hindi manok, ikaw po ay agila. Amen. Tao. Hallelujah. So pansinin natin, ang agila ay isang metaphor. Sa Biblia po, ang metaphor ay paggamit ng mga bagay na magpapakita ng katangian. Sapagkat ang agila po ay king of the air. Hallelujah. So, tandaan mo yon, Moses, metaphor. Paggamit ng mga bagay na maunawa ng tao na magpapahayag ng espiritual na lalim. Hello? Kaya nga kung ating papansinin, ang Biblia ay punong-puno ng pagkukwento tungkol sa mga kung ano-anong bagay na tumutukoy sa magandang layunin ng pagkatuto sa pagtuturo ng Panginoon. Kaya nga, unawain mo mabuti, be aware that you were redeemed, that you were sanctified, that you will be glorified together with Him. Amen po ba? Na ikaw ay iniligtas, na ikaw ay binanal, na ikaw ay tinubos, na ikaw ay pararangalan kasama ng Panginoong Jesus. Amen. So, napakahalaga that you have to be aware of that great salvation that I and you received. So, the awareness is that we received that so great salvation sa Hebrews 12:3 o Hebrews 2:3. Ano po ang sabi rito sa Hebrews 2:3? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first begun is to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? So, sino raw ang unang nagsalita about salvation? Ang Panginoong Jesus. At pinatunayan ng mga nakarinig sa kanyang pagsasalita, sapagkat ang sabi niya, no one can go to the Son except the Father allowed it. And no one can go to the Father except through me. That is salvation. Salvation is an access. Salvation is the only way para ikaw ay makapenetrate sa piling ng Diyos habang nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga unawain nating mabuti. Do not neglect so great a salvation. Huwag mong kaliligtaan. Be aware and be vigilant. Sapagkat yung kaligtasan po hindi nagtapos nung araw na ikay maborn again. Yung kaligtasan po ay nagpapatuloy hanggang sa tayo ay makasama ng Panginoon sa kalagayang walang hanggan. Kaya nga, unawain nating mabuti. Ikaw at ako
Ang sabi po, marami pong talata tayong makikita that there is no other way of salvation. There is only one name given unto men. In heaven, under heaven, on earth, below the earth, by which a man shall be saved. What is the name for salvation of every creation? What is the name? Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. Si Jesucristo lamang ang daan at nag-isa at tanging daan. He is the only Savior. He is the only salvation. So do not neglect this so great salvation. Huwag mong pababayaan at huwag mong isa sa isang tabi itong pambihirang pagkaligtas ng bawat isa sa atin. At ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen! Oh, purihin ang Panginoon. Kaya yung pagdalo-dalo natin ng revival ay pagpapakita ng pagpapatuloy sa pagtatapat sa Diyos nating tapat. Amen! Oh, purihin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! At ang susunod, let the power work. Because pinahalagahan mo ang iyong kaligtasan, hayaan mong trumabaho ang kapangyarihang nasa iyo. At ito po ang pagsasalita ng Diyos Ama Anak sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Tayo po yun lamang by revelation. Amen. By making time in stillness. Amen. Kailangan maraming oras ka po na hindi ka nagsasalita. Kahit ka makatulog, be still and know that He is God. Allow God to control your moment of silence. Amen. Slow down, rest, relax, and just kneel down or sumubsub ka o dumapa ka at sabihin mo, ito ako, Panginoon. Ito ako, Panginoon. Gamitin niyo po ako. Amen. Amen. Gawin mo ang lahat ng dapat mong gagawin sa akin. Let God do His will and desire. At maunawa mo, power will be mightily be working through you. At darating ang mga panahon, ang mga may sakit ay gagaling sa pamamagitan mo. Darating ang panahon, ang nawawalan ng pag-asa sa pamamagitan mo ay magkakaroon ng pag-asa. At darating ang panahon na ikaw magbibigay ng pera sa mga walang pera. At ikaw ang magpapakain sa mga walang makain. Why? Because you treasure this great salvation. And you continue on declaring the greatness of that salvation. Bow down your head and let us pray. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, inside is Jesus Christ and the Holy Spirit. So we have the righteousness of God in Jesus. And we have the assurance and affirmation of that whole righteousness by the witness of the Holy Spirit inside. Kaya Panginoon, kami ay makapangyarihan sa puso at isipan pa lamang namin. Yan ang kabanalan ay dadaloy na katulad ng nagliliwanag na sikat ng araw. At makita ang bawat isa sa kaginhawahan at kagandahan. At maluwalhating tuloy-tuloy ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. So tumayo kayong lahat at sabay-sabay nating sabihin, Jesucristo, Ikaw ay aking Diyos. Ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ang nagligtas sa akin. At Ikaw ang magtutustos sa akin. Ikaw ang nagpapalakas sa akin. Ikaw ang nagbibigay